Kaya good morning guys. Dito na naman tayo sa garahe. So, bali Isuzu Altera. Problema naman ito ay same pa din, electrical. Ayaw bumaba ng power window sa may driver side. So ayan. So yun yung mga trabaho natin dito sa garahe lagi, mga electrical. Ayan, puro tambak yung gagawin nila. Pero sa atin yung electrical naman, sa atin yung ano natin, trabaho natin dito. So mayroon pa tayong inaantay na isang unit na karo, lalagyan daw ng car stereo yata. So ito power window, ayaw talaga bumaba. Pero yung ibang ano, bumababa naman. So yun, bumababa. Tapos dito bumababa rin. Ayan. So driver side lang talaga yung ayaw bumaba. So ito pa naman yung pinaka-importanting ano, power window sa driver side. So kaya malimit din mapersa o masira. So ayun, babaklasin ko muna ito. Tapos titingnan ko kung anong naging problema niya. So troubleshooting muna tayo ng electrical. So patay na muna natin to para maumpisa natin yung trabaho. So ayun guys, natanggal ko na yung pinaka-panel natin ng side door natin para sa power window. Tapos troubleshooting na tayo dito. So bali nandito na yung ano natin, tester. So hinahanap natin dito ay yung positive trigger. So bali chinek naman natin yung switch, gumagana naman. So mayroon naman siyang push down. So pag pinush down kasi natin to, dapat iilaw ito. So try muna natin ang push down. So ayun. So kung mapapansin nyo to, umiilaw. So mayroon siyang positive trigger. Ayan. So ibig sabihin okay yung switch. Tapos try natin yung sa automatic. So pag pinindot, dapat natin to magi-stay ng 12 volts yan, power. Tapos magka-cut off para sa timer. So try natin ang automatic, push down sa automatic. So mayroon, nag-i-stay siya. Tapos mga ilang seconds dapat mamamatay yan, siguro mga nasa 1 minute. So hindi naman siguro ganun, mga ano lang, 20 seconds. So subukan uli natin. So dapat mag-cut off yan. So ayun, nag-cut off. Okay rin yung automatic niya. Tapos ililipat lang natin itong pinaka-probe natin sa kabila. So yung i-check naman natin dito ay yung push up. So kailangan mayroon din power yung ano natin, switch pataas. So ilalagay ko muna. So ayan, nalagay ko na dito sa kabilang ano, sa kabilang supply. So ang itatry naman ngayon natin ay yung pinaka power up nya, kung mayroon din. So try natin ang power up. So ibig sabihin mayroon din. So ibig sabihin itong pinaka switch natin ay okay to. So pag ganito yung scenario, mayroon siyang triggering para sa up and down. Ang magiging problema na niyan ay itong ano natin, pinaka window motor natin. So kailangan na nating ayusin itong pinaka window motor. Kasi yan ang may problema, hindi yung wiring. Pero kapag sa una pa lang wala nang nakitang trigger dito, yung positive trigger niya, o kaya yung ground supply, isa nang magiging problema dyan. Ito na, pinaka switch ng pinaka problema niyan. Pero kung mayroon siyang negative and positive trigger, so nagsuswitching yung power, ang problema niyan ay itong pinaka power window motor. So ayun guys, kakalasin ko na yung power window motor para ayusin. So okay yung switch, saka yung ano natin, pinaka wiring.
Ito na guys, pag mga ganitong senaryo, pag hindi gumagana yung power window motor, ang unang-unang tinatamaan dyan ay itong pinaka bushing natin. Nag-i-stack up yung bushing dyan, o kaya naman yung resistor sa loob, yung thermal resistor, ano na, kumbaga sira na. Tapos kasama na dyan yung carbon brush. Yun yung mga titingnan natin dito at lilinisin. Bushing, carbon brush, tapos yung resistor nya, yun ang madalas masira dito sa power window motor. So gagawin ko dito, babaklasin ko muna ito para ma-check up kung anong problema sa loob. Ito na guys, binuksan ko na yung power window motor. So chinek up naman natin tong pinaka motor nya. So wala namang sunog. So counting linis lang yan. Tapos bushing, hindi pa naman alog yung bushing. So ganito yun, ano, pag ganito yung nakita nyo yung motor, okay pa. Tapos yung pinaka ano natin, itong pinaka carbon ano na to, itong tanso na to, wala pang mga lubog-lubog, okay pa yan. Tapos carbon brush, makapal pa yung carbon brush. Pag mga ganitong hindi na umaandar, ang nagiging problema dyan itong resistor na to. So kaya ang gagawin natin dito, magja-jump na lang tayo ng wire para i-direct na hindi nadadaan dito sa resistor. So yun yung pinaka magandang remedyo na dito, na safe naman, hindi naman siya magkakaproblema. So ayun, gagawin na muna natin yung pag-jump ng wire. Tapos ibabalik na natin ito para ma-try na natin kung gumagana na yung ano natin, power window. So dito natin lalagyan ng ano yan, jumper wire. Dito sa terminal na to, itong dalawang terminal na yan, pagdidikitin lang natin yan. So ayun, gagawin ko muna to, i-jump ko muna. Ayan guys, nalagyan ko na ng wire yan. Ito na yung nilagay kong wire. Tapos ibabalik ko na lang para ma-try na natin kung gumagana na yung ano natin, power window motor. So ibabalik ko na muna, tapos subukan natin kung okay na yung power window. So ayan guys, kinabit ko na yung power window. Try muna natin, subukan muna natin yan. Switch on. Subukan natin kung iikot na ba. So ayun, okay na yung ano natin, power window motor. Tapos ibabalik ko na lang para maging ayos na uli yung ano natin, unit. So ganun lang yung pagre-repair ng power window motor kapag hindi na siya gumagana. Kadalasan tatamaan dyan yung pinaka resistor natin, o kaya naman minsan nakakabit dito ay yung ano, fuse, thermal fuse na tinatawag. So yan lang naman ang titingnan nyo lagi dyan, carbon brush, yung motor, tapos yung thermal fuse o kaya naman yung resistor. So ang purpose kasi noon, pag uminit na siya, nagre-reduce siya ng ano, ng power. Kaya ginawang ganon. Pero pwede nyo naman siyang gawa ng paraan direct, old school. So yung mga power window naman kasi na luma dati, wala namang mga ganyan. So ito advisable naman yan, pwede naman yang gamitin. So safe naman yan, hindi naman siya magiging problema.